A real estate perspective most people miss. Kung may mortgage ka na, tapos gusto mo mag-invest sa rental property, utang ba yan or good investment ba yan? Kasi para sa iba, utang is automatically bad. Pero para sa mga real estate investors, yung utang is actually a tool kung marunong kang gumamit. So today, pag-usapan natin kung kailangan mo bang bayaran yung utang muna bago mag-invest. Unahin natin ang totoo. Lahat ng real estate investors may utang. Hindi dahil mahilig silang umutang, kundi pag walang utang, ang growth mo sa real estate is slow. Kung hintayin mo na fully paid ang lahat, bahay, kotse o ano pa, bago ka gumalaw, malamang maiiwan ka na ng market. So ang tanong ay hindi may utang pa ba ako? Ang tanong ay ang utang ko ba may nabibiling asset? Kung immigrant ka dito sa Canada, alam mo ang usual path. First goal natin, makabahay. Second goal, stability. Third goal, paano naman yung investment? Pero dito pumapasok ang takot kasi tinatanong natin sarili natin, di ba meron pa naman akong mortgage? May car loan pa ako? Parang ang bigat na. At of course, tama ka kung emotional ang decision. Pero kapag strategic naman ang pag-isip mo sa utang, ibang usapan yan. Sa real estate, may kakaibang rule. Hindi lang ikaw isa ang nagbabayad ng utang. May tenant, may renta, may appreciation, may equity. So habang may utang ka, may asset ka na lumalaki. Hindi ka lang nagbabayad, nagbibuild ka ng future mo. Ito ang dahilan na bakit ang real estate investors hindi takot sa utang. Takot sila sa maling deals. Pag-usapan natin yung first primary residence mo. May nagsasabi na bayaran mo muna yung primary residence mo bago bumili ng iba. Pero ito yung isipin mo, habang binabayaran mo yan, tumataas din ang value niya at the same time. Binabawasan ang loan balance mo. Pinoprotektahan ka from inflation. Parang forced savings yan sa asset na tumataas. Kung stable ang income mo at meron kang emergency fund, ang mortgage mo hindi humihila pababa. Hindi mo kailangan patayin ang momentum para magsimula sa zero. Ngayon, eto na, may mortgage ka na, tapos merong opportunity para sa isang rental. Ang tanong ay hindi may utang pa ba ako? Ang tamang tanong ay kaya ba to ng rental na to bayaran ang sarili niya? Kung ang renta kayang bayaran ang mortgage, kayang bayaran ang other expenses, at may buffer ka, that debt is good debt. That debt is working, not hurting. The tenant is paying down your loan, not you. Pero linawin natin, kung ang real estate deal ay negative cash flow, walang reserves, at umaasa lang sa appreciation, hindi investment yan. Yan ay speculation. Dito pumapasok ang disiplina. Hindi lahat ng property ay dapat bilhin. Hindi lahat ng utang pasukin. Real estate is very forgiving through time, but it's not stupid. Ngayon, bumalik tayo sa ibang utang. Kung ang utang mo ay credit card, personal loan, o high interest consumer debt, ito yung humihila sa capacity mo. Hindi dahil masama ka, pero pinapahinan niya ang buying power mo. Sa real estate, cash flow and credit matter. So minsan, ang move na actually makes sense is to pay off high interest debt. May tahimik na kalaban ang investor. Delay. Habang naghihintay ka, property prices move, rents adjust, and opportunities disappear. Ang irony, takot ka sa interest, pero binabayaran mo naman ngayon ang inflation dahil wala kang investment. In real estate, time in the market always beats timing the market. So ano ngayon ang tamang approach? Hindi ka nagmamadali pero hindi ka rin nakatigil. Pinapababa mo ang bad debt. Pinoprotektahan mo ang cash reserves. At papasok ka lang sa real estate
kapag malinaw ang numbers, hindi emotion at hindi pressure. Ang goal ay hindi maging debt-free investor. Investor na may control sa utang. Utang na merong asset sa likod. Utang na may cash flow sa harap. At utang na may exit sa dulo. That's real estate thinking. Kung nasa stage ka na may mortgage, may rental, pero may takot pa, comment mo real estate ready. Like kung nakaka-relate. Subscribe kung gusto mo ng totoong usapan tungkol sa real estate, buhay abroad, at pera. Hindi sayang ang pagod mo. Siguraduhin mong may pupuntahan.